Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako si Anjanette Di Maala mula sa CRC Balayan Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Panginoon, salamat po sa umagang ito at sa pagkakataong ipahayag ang iyong salita. Hinihiling ko po ang inyong karunungan at gabay upang ang aking mga salita ay maging pagpapala at magdala ng kaliwanagan sa lahat ng makikinig. Dalangin ko rin po ang bawat nakikinig. Buksan niyo po ang kanilang puso at isipan upang tanggapin ang inyong salita at mamuhay ayon sa inyong kalooban. Maging kasangkapan nawa ako ng inyong liwanag at katotohanan. Lahat ng ito ay tinataas ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Deuteronomy 24 verse 2-4 ay isang bahagi ng batas na ibinigay ng Diyos kay Moises para sa Israel bago sila pumasok sa lupang pangako. Ang kabanatang ito ay tumatalakay sa mga alituntunin tungkol sa diborsyo at muling pag-aasawa. Sa partikular, sinasabi ng mga talatang ito na kung ang isang lalaki ay magdiborsyo sa kanyang asawa at ang babae ay magpakasal sa ibang lalaki, hindi na maaaring balikan ng unang asawa ang babae kung magdiborsyo rin ito sa kanyang pangalawang asawa o kung mamatay man ito. Pinapakita rito na hindi pinapayagan ng Diyos ang paulit-ulit na paghihiwalay at pagbabalikan, na para bang ang kasal ay isang bagay na maaaring basta-basta na lamang itapon at balikan. Ang mensahe ng talatang ito ay malinaw. Sagrado ang kasal at hindi ito dapat ituring na isang kasunduan na pwedeng bawiin anumang oras. Bagamat may provision si Moises tungkol sa diborsyo, hindi ito nangangahulugan na sinasang-ayunan ito ng Diyos. Sa Mateo 19 verse 8-9, sinabi ni Jesus na pinahihintulutan lamang ni Moises ang diborsyo dahil sa tigasan ng puso ng mga tao. Ngunit mula pa sa simula, hindi ito plano ng Diyos. Pinapakita rin dito na pinoprotektahan ng batas na ito ang mga kababaihan noong unang panahon. Sa kultura noon, madalas na walang boses sa mga babae pagdating sa diborsyo, kaya't nilagyan ng limitasyon ng mga lalaki upang hindi nila ituring ang kanilang mga asawa na parang gamit na pwedeng iwanan at balikan kung kailan nila gusto. Isang halimbawa nito ay kung si Levi ay nakipaghiwalay sa kanyang asawang si Miriam at si Miriam naman ay nagpakasal kay Ezra. Kapag nagdiborsyo si Miriam kay Ezra o kung namatay ito, hindi maaaring balikan ni Levi si Miriam. Pinagbabawal ito upang ipakita na hindi laro ang kasal at hindi ito pwedeng ulit-ulitin ng walang respeto sa tipan ng Diyos. Sa panahon ngayon, maaaring may kahalintulad na sitwasyon. Halimbawa, may mag-asawang si John at Lisa na naghiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Nagpakasal si Lisa sa ibang lalaki. Ngunit kalaunan, nang mamatay ang bagong asawa ni Lisa, nais siyang balikan ni John. Bagamat maaaring legal ito sa batas ng tao, ang tanong ay, ito ba ay naaayon sa kalooban ng Diyos? Sa bagong tipan, malinaw na ipinapakita na ang kasal ay banal ay dapat ratuhin na may paggalang at katapatan. Sabi sa Malakias 2 verse 16, sapagkat aking kinapupuotan ng paghihiwalay, sabi ng Panginoon. Ipinapaalala rin sa atin ng Roma 7 verse 2-3 na ang tipan ng kasal ay panghabang buhay na matatapos lamang sa kamatayan. Kahit iba na ang ating panahon, may mga aral tayong makukuha rito. Una, kailangan nating pahalagahan at igalang ang kasal. Ito ay hindi isang laro o pansamantalang kasunduan, kundi isang tipan sa harapan ng Diyos. Pangalawa, hindi natin dapat gawing parang laruan ng relasyon. Hindi pwede ang paulit-ulit na paghihiwalay at pagbabalikan na tila ba walang halaga ang mga sumpaan. Pangatlo, dapat laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa bawat desisyon natin pagdating sa relasyon. Mahalaga na hindi lang damdamin ang sinusunod, kundi ang gabay ng Panginoon. Sa pagtatapos, pinapakita ng Deuteronomy 24 verse 2-4 na may kaayusan at kabanalan ng kasal. Hindi ito isang bagay na pwedeng basta-bastang itapon at balikan kahit pahintulutan ng diborsyo. Nung panahon ni Moises, hindi ito orihinal na plano ng Diyos. Sa bagong tipan, itinuro ni Jesus na ang tunay na layunin ng kasal ay maging isang panghabang buhay na tipan. Bilang pagninilay, magandang tanungin natin ang ating sarili. Paano ko tinitingnan ng kasal? Isa ba itong banal na kasunduan? Isang kasunduan na pwedeng baliin anumang oras? Nire-respeto ko ba ang kasal ng iba? At tinutulungan ko ba silang maging matatag sa kanilang tipan sa harap ng Diyos? Sa bawat desisyon ko sa relasyon, naiisip ko ba kung ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin ng kabanalan sa kasal. Tulungan mo po akong lagi
laging ituring na banal ang mga relasyon ayon sa iyong kalooban. Gabayan mo po ako na maging matapat, mapagmahal at maingat sa aking mga desisyon. Naway sumasalamin sa aking buhay ang iyong pag-ibig at katapatan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging magpagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga.